Isang pirasong papel. Iyan lang ang halaga ng 3 taon kong pagtititiis. Habang yakap ko ang aking bagong silang na sanggol sa malamig na sahig ng ospital, iniabot sa akin ni Marco ang divorce papers. Habang ako ay nagdidildil ng asin para sa kinabukasan namin, siya naman ay naghahanda na sa marangyang kasal sa iba. Ngunit hindi nila alam, sa pagpatak ng ulan ngayong gabi, tapos na ang laro. Ako si Camilla Harrington at babawiin ko ang lahat. Handa na ba silang mawalan? Pirumahan mo na ito, Camilla. Huwag mo nang pahabain pa ang paghihirap nating lahat. Huwag mo nang hintayin na ang mga gwardiya pa ng ospital ang kumaladkad sa iyo palabas ng kwartong ito. Ang tinig na yon ni Donna Victoria ay tila isang matalim na palaso na bumaon sa aking pandinig. Malamig at walang bahid ng awa. Nanatili akong nakaupo sa gilid ng aking kama sa pampublikong ward ng ospital, kung saan ang amoy ng gamot at anghit ng maraming tao ay naghahalo sa hangin. Ang aking katawan ay mahina pa. Bawat hininga ko ay may kalakip na kirot mula sa sariwang tahi ng aking panganganak. Ngunit wala itong sinabi sa hapdi na unti-unting lumalalamon sa aking dibdib. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tingin sa maliit na asul na sapatos ng sanggol na hawak ko. Maingat ko itong tinatahi nitong mga huling buwan, gamit ang mga tirang tela at sinulid na hiningi ko sa kapitbahay. Bawat tahi ay isang panalangin, bawat hibla ay isang pangarap para sa aming anak ni Marco. Tiningnan ko si Marco na nakatayo sa likuran ng kanyang ina. Nakasuot siya ng mamahaling barong, malinis, mabango, at mukhang hindi nababagay sa madungis na semento ng lugar na ito. Ang lalaking pinaglingkuran ko sa loob ng 3 taon, ang lalaking ipinagluto ko kahit mamatay na ako sa pagod mula sa paglalabada, ang lalaking binigyan ko ng lahat ng aking pagkatao. Ngayon ay hindi man lang makatingin sa aking mga mata. I'm sorry, Camilla, pero kailangan mong intindihin na business is business. Bagsak ang kumpanya at si Sofia lang ang tanging makakatulong sa akin para maibalik ang dangal ng mga Davenport. Hindi kita kayang buhayin, lalo na ngayon na may bata pa tayong iintindihin. Mag-isip ka naman. Be realistic, sabi ni Marco sa tinig na parang tinatalupan ng aking puso. Inilapag ni Donna Victoria ang isang mamahaling pluma sa ibabaw ng gusot-gusot na kumot ng aking kama. Ang kanyang mga kuko na kulay pula ay tila mga kuko ng isang buwitre na handang mandagit. Sabi niya, isipin ko raw ang bata na kung pipirmahan ko ang divorce papers at aalis ako ng tahimik, baka sakaling abutan niya ako ng ilang libong piso para pambili ng gatas. Ngunit kung magmamatigas ako, wala akong makukuha kundi ang pananabutahin niya sa kahit anong trabahong pasukin ko. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Ang maliit na sapatos ng sanggol ay nalaglag mula sa aking kamay at bumagsak sa maruming sahig, ngunit hindi ko na nagawang pulutin pa ito. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo habang nakatitig ako sa puting papel na magtatapos sa lahat ng aking sakripisyo. Naalala ko ang lahat ng gabing hindi ako kumain para lang may maihain sa kanya. Naalala ko ang mga paltos sa aking kamay dahil sa pagkakasakas ng mga damit nila para makatipid sa kuryente. Ang lahat ng iyon, sa isang iglap, ay naging basura na lamang dahil sa isang pirasong papel. Nanginginig ang aking kamay nang abutin ko ang pluma. Hindi ko magawang magsalita dahil ang aking lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Bawat guhit ng aking pirma ay tila paglaslas sa sarili kong kaluluwa. Nang matapos ang huling titik, kinuha agad ni Donna Victoria ang papel nang may kasamang mapang-uyam ng ngiti. Wala na raw silang obligasyon sa akin. Wala na silang kinalaman sa batang umiiyak sa tabi ko. Tumalikod sila nang walang lingon-likod. Ang tunog ng mga sapatos nila sa pasilyo ay tila mga martilyong nagpapako sa aking kabaong. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng ingay ng ibang mga pasyente, yakap ang aking anak na si Leo na nagsisimula ng umiyak dahil sa lamig ng gabi. Tumingin ako sa labas ng bintana kung saan ang ulan ay nagsisimula nang pumatak ng malakas.
tila nakikiramay sa aking pagpanaw bilang isang asawa. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ganito na lang ba ang halaga ng isang babaeng nagmahal ng tapat? Ngunit sa gitna ng aking pagkawasak, isang kakaibang init ang nagsimulang mag-alab sa aking mga ugat. Hindi ito galit na sumisigaw, kundi isang malamig na determinasyon na bumabangon mula sa abo. Pinunasan ko ang aking mga luha at tiningnan ang mukha ng aking anak. Hindi pa ito ang huli. Ang 3 taon ng pagtitiis ay tapos na. At sa muling pagsikat ng araw, hindi na ang Camila na inapi ang kanilang makikilala. Bawat patak ng ulan na tumatama sa aking balat ay tila mga karayom ng yelo na nagpapaalala sa akin kung gaano ako kabaon sa dusa. Nakatayo ako sa labas ng gate ng ospital, yakap ang aking anak na balot lamang ng isang manipis at kupas na kumot. Sa aking kanang kamay ay isang plastic bag na naglalaman ng lahat ng aking pag-aari. Isang lumang duster, ang sapatos na hindi natapos tahiin, at ang pusong dinurog ng mga taong itinuring kong pamilya. Wala akong pera para sa taxi. Wala akong matuluyan. Ang bawat sasakyang dumadaan ay nagwiwisik ng maruming tubig mula sa kalsada patungo sa aking direksyon, ngunit hindi ko na magawang umiwas. Manhid na ang aking katawan. Manhid na ang aking kaluluwa. Tumingala ako sa madilim na langit at hinayaang humalo ang ulan sa aking mga luha. 3 taon. 3 taon akong nagpanggap na mahirap, nagpakababa, at naniwala sa pangako ng pag-ibig ni Marco. Lahat ng iyon ay para sa isang huling hiling ng aking ama bago siya pumanaw, ang subukin ang mundo nang walang proteksyon ng ginto. Papa, tama na po. Bulong ko sa hangin habang ang aking boses ay nangangatog sa ginaw. Natutunan ko na ang leksyon. Ang pag-ibig na walang pundasyon ng katapatan ay tila bahay na buhangin na gumuho sa unang bugso ng ulan. Sa gitna ng kadiliman, isang pares ng maningning na ilaw ang tumama sa aking mukha. Hindi ito ang nagmamadaling ilaw ng isang pampublikong sasakyan. Ito ay isang dambuhalang itim na sedan na dahan-dahang huminto sa aking harapan. Ang tunog ng makina nito ay banayad, isang himig ng karangyaan na matagal ko nang kinalimutan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may katandaan na may hawak na malaking payong upang protektahan ako mula sa hagupit ng bagyo. Miss Camila, ang tawag niya. Ang boses ni Attorney Valdez ay puno ng pait at respeto. Tapos na ang 3 taon, oras, na para bumalik ang tunay na reyna sa kanyang kaharian. Nang pumasok ako sa loob ng sasakyan, ang amoy ng mamahaling balat ng upuan ay agad na bumalot sa aking mga sentido. Ang init na nagmumula sa heater ay tila uwentunting nagpapalambot sa aking naninigas na mga kalamnan. Tiningnan ko ang aking sarili sa rearview mirror, isang babaeng maputla, basa at mukhang basahan. Ngunit sa likod ng mga matang yon, may isang apoy na nagsisimulang mag-alab. Isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong bagyo. Dinala ako ni Attorney Valdez sa isang pribadong mansyon sa labas ng lungsod. Doon, sinalubong ako ng mga katulong na nakahanay. Ang kanilang mga ulo ay nakayuko bilang tanda ng paggalang. Pagpasok ko sa loob ng malawak na silid, nakita ko ang isang set ng mga kasuotan na nakalatag sa kama, mga sutlang damit, perlas, at isang gintong singsing na may tatak ng pamilya Harrington. Naligo ako ng matagal, hinayaang tangay ng mainit na tubig ang bawat bakas ng dumi, amoy ng ospital, at ang baha ng Davenport sa aking balat. Nang isuot ko ang puting damit na yari sa pinakamahal na tela, tila isang bagong balat ang tumubo sa aking pagkatao. Binuhat ko ang aking anak, na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa isang malambot at mabangong kuna. Bago sumikat ang araw, nagtungo kami sa himlayan ng aking ama. Sa harap ng kanyang marmol na puntod, inilapag ko ang basang asul na sapatos ng sanggol na itinapon ni Donna Victoria. Papa, narito na muli ang iyong anak.
Panata ko sa harap ng kanyang libingan. Hinding-hindi ko nahahayaang may tatapak muli sa dangal ng mga Harrington. Ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata ngayong gabi ay babayaran nila ng libong ulit na pait. Bumalik ako sa mansyon at tumayo sa harap ng malaking salamin sa hall. Wala na ang Camila na naglalaban ng maruming damit ng mga Davenport. Wala na ang Camila na nagmamakaawa para sa pagmamahal ng isang Marco. Ang nakaharap sa akin ay isang babaeng may kapangyarihang magpabagsak ng mga imperyo sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay. Hinawakan ko ang aking mukha at dahan-dahang ngumiti. Isang ngiti na malamig pa sa gabi ng aking pag-alis. Ang unang patak ng ulan ay naging isang malaking baha at sa pagkakataong ito, ako ang magiging bagyo na lalamon sa lahat ng mga Davenport. Tila isang sumpa ang bawat sobrang dumarating sa pintuan ng mansyon ng mga Davenport ngayong mga nagdaang araw. Ang marangyang tahanan na dati ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at ingay ng mga sosyal na pagtitipon. Ngayon ay nababalot na ng isang mabigat at nakakasuffocate na katahimikan. Marco, ano na naman ito? Bakit may panibago na namang demand letter mula sa bangko? Ang boses ni Donna Victoria ay matinis, puno ng pagkairita habang iwinawagayway niya ang isang pulang papel sa harap ng kanyang anak. Ang kanyang dating maayos na buhok ay tila bahagyang gulo at ang kanyang mga mata ay may madidilim na bilog sa ilalim. Mga bakas ng mga gabi nang hindi pagkakatulog dahil sa takot na mawala ang lahat ng kanyang kinang. Napahilot si Marco sa kanyang sentido. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon mula ng gabing iwan namin siya sa ospital. Mom, please, sinabi ko na sa inyo, ginagawa ko ang lahat. Pero sadyang mabilis ang pagbagsak ng stocks natin. Ang mga dating investor, tila mga daga na nagtatakbuhan palayo sa lumulubog na barko. Iyan ay dahil sa babaeng iyon. Kung hindi ka sana nagpakasal sa hampas lupang si Camila, baka hindi tayo minalas ng ganito. Din muling singhal ng matanda na tila ba ang kahirapan nila ay kasalanan pa rin ng taong tinapon na nila sa basurahan. Kailangan nating makuha ang loob ng mga Harrington. Sinasabi sa balita na ang bagong tagapangalaga ng kanilang bilyon-bilyong ari-arian ay narito na sa bansa. Isang pirma lang mula sa kanila, Marco, maililigtas ang kumpanya natin. Habang nagtatalo sila sa kanilang nabubulok na kaharian, ako naman ay nakaupo sa aking opisina sa tuktok ng Harrington Tower. Ang malawak na salamin ng bintana ay nagbibigay sa akin ng tanawin ng buong lungsod ng Maynila. Mga ilaw na tila maliliit na brilyante sa ilalim ng gabi. Dito, ang hangin ay malamig at amoy sariwang lavender. Walang ingay ng away, walang amoy ng paghihirap. Inilapag ni Attorney Valdez ang isang folder sa aking lamesa. The Davenport Group is bleeding, Miss Camila. Sa loob ng 2 linggo, kung walang papasok na capital, kusa silang magdedeklara ng bankruptcy. Nakatatawang isipin na ibinebenta na rin ni Donna Victoria ang ilan sa kanyang mga alahas sa black market para lang mapanatili ang kanilang lifestyle. Dahan-dahan kong hinawakan ang baso ng aking tsa, ninanamnam ang init nito sa aking mga daliri. Hayaan silang matuyo, attorney. Gusto kong maramdaman nila ang unti-unting pagkaubos ng hangin bago ko ibigay ang mitya na magpapasabog sa kanila. Kinuha ko ang isang lumang litrato namin ni Marco na itinago ko sa ilalim ng aking drawer. Doon, nakangiti pa ako. Bakas ang pag-ibig na tapat at walang alinlangan. Gamit ang aking mamahaling lighter, hinayaan kong dilaan ng apoy ang gilid ng litrato hanggang sa maging abo ang mukha ng lalaking nanakit sa akin. Ang bawat abo na bumabagsak sa ashtray ay tila isang pasasalamat sa kalayaang tinatamasa ko ngayon. Ipadala mo ang invitation. Utos ko sa isang malamig na tinig. Anyayahan mo sila sa isang private gala dinner sa Harrington Estate. Sabihin mo na ang Lady of Harrington ay handang makinig sa kanilang proposal na balik ang eksena sa mansyon ng mga Davenport
nang isang kumatok sa kanilang pinto. Ang tunog ng doorbell ay tila isang himig ng pag-asa para sa kanila. Mabilis na kinuha ng isang katulong ang sobrang may gintong tatak at iniabot ito kay Donna Victoria. "Marco, tumingin ka!" Halos mapunit ang boses ng matanda sa tuwa habang binabasa ang imbitasyon. "Ang mga Harrington, inaanyayahan nila tayo. Sinasabi ko na nga ba, hindi tayo pababayaan ng tadhana. Sa wakas, makakatagpo na natin ang babaeng magliligtas sa atin sa kahihiyang ito." Nasilayan ko ang kislap ng kasakiman sa mga mata ni Marco habang binabasa rin ang papel. Hindi nila alam na ang kamay na akala nila ay mag-aangat sa kanila ay ang kamay na magtutulak sa kanila sa kailaliman. "Sino kaya ang Lady of Harrington na ito?" tanong ni Marco. Puno ng kuryosidad. Sabi nila, siya raw ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang babae sa Asya ngayon. Isang misteryo ang kanyang pagkatao. Napangiti ako habang nakatingin sa kadiliman ng gabi. "Maghanda kayo, Marco, dahil ang muling pagkikita natin ay hindi isang pagliligtas, kundi isang paghuhukom." Ang bawat pag-uumpugan ng mga basong kristal ay lumikha ng isang banayad na musika sa loob ng malawak na bulwagan ng Harrington Estate. Ang kisame ay pinalamutian ng mga dambuhalang aranya na nagpapabaha ng gininto ang liwanag sa buong paligid. Dati, ang tanging liwanag na bumabalot sa aking mga gabi ay ang pundidong bumbilya sa madilim na kusina ng mga Davenport, kung saan madalas akong abutan ng madaling araw sa kakukuskos ng mga natuyong mantsa sa kanilang mga damit. Ngayon, ang bawat hakbang ko sa makapal at pulang alpombra ay tila paglalakad sa ibabaw ng ulap. Ang hangin ay amoy mamahaling rosas at halimuyak ng mga nilutong truffles, isang napakalayong distansya mula sa amoy ng isda, asukal, at pawis na matagal kong tiniis bilang isang alipin sa ngalan ng pag-ibig. Mula sa itaas ng magarbong hagdanan, tahimik kong pinagmasdan ang pagdating ng aking mga pinaka-espesyal na panauhin. Si Donna Victoria ay nakasuot ng isang kumikinang na gown na halatang pinilit na lamang ibagay sa natitira niyang mga alahas. Ngunit hindi maitago ng kanyang makapal na makeup ang matinding desperasyon na nakaukit sa kanyang mga mata. Si Marco naman ay nakatayo sa tabi nito, nakasuot ng isang mamahaling tuksido. Ang kanyang tindig ay pilit na pinatitibay kahit na ang kanyang kumpanya ay unti-unti nang nadudurog. Mukha silang mga pulubi na nagbihis ng seda, nagmamakaawa ng limos sa gitna ng mga tunay na hari at reyna ng lipunan. Ang tinig ng Master of Ceremonies ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, nagpatahimik sa lahat ng mga nag-uusap na bilyonaryo at politiko. Ikinagagalak kong ipakilala sa inyong lahat ang tagapagmana at tagapamalakad ng Harrington Group, Miss Camilla Harrington. Ang reaksyon ng mag-ina ay isang obra maestra na sana ay maaari kong ipinta at isabit sa aking silid upang titigan araw-araw. Ang mga mata ni Donna Victoria ay nanlaki sa matinding pagkabigla. Halos mabitawan ang hawak niyang kopita ng alak habang ang kanyang bibig ay awang na awang sa hindi makapaniwalang katotohanan. Si Marco ay tila naging isang estatwa ng yelo. Ang kanyang dibdib ay tumigil sa pag-angat at ang kulay ng kanyang mukha ay nawala na parang hinigop ng isang multo. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Ang aking mahabang bestidang kulay esmeralda ay sumusunod sa bawat galaw ko na parang alon sa dagat. Wala na ang babaeng laging nakayuko at namamaluktot sa takot. Ang nakaharap nila ngayon ay ang babaeng nagtataglay ng kapangyarihang magpabagsak sa kanilang pamilya sa isang salita lamang. Nilapitan ko sila. Isang malamig at perpektong nangiti ang nakaguhit sa aking mga labi. "Welcome to my home, Mrs. Davenport." "Marco," bati ko. Ang aking tinig ay kasing banayad ng hangin, ngunit may dalang talim na humihiwa sa kanilang pagkatao. "Si Camilla? Ikaw ba yan? Paanong ikaw ang Lady of Harrington?" Utal-utal na tanong ni Donna Victoria. Ang kanyang boses na dati ay laging naninigaw
at nanlalait sa akin tuwing ako ay naglilinis ng kanilang sahig. Ngayon ay nanginginig at puno ng pag-aalinlangan. Nasaan na ang yabang ng babaeng nagtapon ng hiwalayan sa aking mukha sa loob ng madungis na ospital? Bakit, Donna Victoria? Hindi mo ba gusto ang nakikita mo? Mas pabor ba sa iyo ang Camila na umiiyak at nakaluhod sa paanan mo habang humihingi ng awa para sa kanyang anak? Ang mga salitang iyon ay binitawan ko ng walang kahit anong bakas ng galit, tanging isang nakakapasong lamig. Tumingin ako kay Marco. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang lalamunan habang nilulunok niya ang kanyang laway. Pilit na hinahanap sa aking mga mata ang asawang dating nag-alay ng buong buhay para sa kanya. Kung alam lang nila, isip-isip ko, kaya ba nila akong ituring na tao kung alam nilang may bilyon-bilyon akong salapi? Ang pag-ibig na nakabase sa halaga ng pera ay kasing mura ng basurang tinapon ko sa labas ng ospital ng gabing iyon. Camila, we didn't know. Kung alam lang sana namin ang totoo, hindi aabot sa ganito ang lahat, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay may halong pagsisisi at matinding kasakiman na pilit niyang itinatago. Dala ng matinding kaba at pagnanasang maibalik ang anumang natitirang koneksyon namin, inihakbang ni Marco ang kanyang paa at inabot ang aking kamay. Tila gusto niyang hawakan ang mga daliring dati ay puno ng kalyo at paltos mula sa pag-aalaga sa kanya. Mga daliring ngayon ay pinalamutian ng mga makikinang na diamante at walang bakas ng nakaraan. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang balat sa akin, mabilis kong iniwas ang aking kamay at umatras ng isang hakbang. Tila ba pinandidirian ko ang isang nakakahawang sakit. Huwag mong dudumihan ang kamay ko, Marco. Matigas kong utos, ang bawat salita ay bumabagsak na parang bato. Hindi na ito ang mga kamay na magpapakahirap para sa pamilya mo. At huwag mo akong tatawagin sa aking pangalan na parang kilala mo ako. Dito, ako ay Miss Harrington. Sa sandaling iyon, habang tinititigan ko ang nanliliit na bulto ni Marco, may isang kakaibang anino na dumaan sa kanyang mga mata. Hindi lamang ito gulat o hiya. May isang malalim at madilim na pagkatakot sa kanyang ekspresyon na tila may itinatago siyang lihim. Isang bagay tungkol sa aking pamilya, tungkol sa Harrington, na hindi pa niya nasasabi sa akin. Ano ang itinatago mo, Marco? Anong kasalanan ang nagawa ng pamilya mo sa aking ama bago pa man tayo magkita? Tinalikuran ko sila at naglakad palayo upang salubungin ang iba pang mga panauhin. Iniwan ko silang nakatayo sa gitna ng aking palasyo, lunod sa sarili nilang kahihiyan at nilalamon ng kanilang matinding pangangailangan na lumuhod sa babaeng kanilang itinapon. Ang paghihiganti ay hindi pala isang mabilis na pagsabog. Ito ay isang mabagal at nakalalasong alak na ipapainom ko sa kanila, patak-patak, hanggang sa wala na silang matira, kundi ang kanilang mga luha. Tila isang malupit na biro ng tadhana ang pagmamasid ko kay Marco at Donna Victoria mula sa monitor ng aking opisina, habang sila ay pilit na nakikipagngitian sa mga bilyonaryo sa ibaba. Nakaupo ako sa aking silyang yari sa pinakamahal na balat, ngunit ang aking isip ay nilamon ng isang alaalang amoy tuyo at malamig na kanin. Tila bumalik ang aking gunita, 2 taon na ang nakalilipas. Umaga noon, at ang tanging laman ng aming bulsa ay sapapat lamang para sa isang pamasahe. Kailangan ni Marco na dumalo sa isang mahalagang meeting upang isalba ang unang pabagsak na kumpanya ng kanyang pamilya. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata nang mapagtanto niyang wala siyang pambili ng disenteng sapatos. Walang pag-aalinlangan kong ibinigay sa kanya ang naipon kong pera mula sa pagtitinda ng basahan sa palengke. Kinagabihan, habang siya ay nagdiriwang kasama ng kanyang mga kliyente, ako ay nakahiga sa manipis naming banig, umiinom ng 2 basong tubig upang linlangin ang aking kumakalam na sikmura. Ang aking mga kamay na dati ay pino at malambot ay naging magaspang
puno ng sugat at kalyo para lamang maibigay sa kanya ang mundong inaakala kong pinapangarap namin pareho. Isang mapait na ngiti ang kumawala sa aking mga labi. Utang na loob. Iyan ang palaging isinusumbat sa akin ni Donna Victoria noong nakatira pa ako sa kanilang mansyon bilang isang asawang tila alila. Utang na loob ko raw na pinatuloy nila ako sa kanilang poder. Ngunit ang hindi nila alam, ako ang haligi na nagpanatiling nakatayo sa kanilang nabubulok na palasyo. Nabalik lamang ang aking diwa nang pumasok si Attorney Valdez sa aking opisina. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang kahit anong bakas ng nanangiti habang inilalapag niya ang isang brown folder sa ibabaw ng aking salaming lamesa. Miss Camila, natapos na ng ating mga investigador ang pag-usisa sa financial records ng mga Davenport nung mga panahong nasa ospital kayo. Panimula ng matandang abogado, ang kanyang tinig ay may halong pag-aalala at matinding simpatiya para sa akin. Binuksan ko ang folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga bank statements at resibo. Nangunot ang aking noo nang makita ko ang isang pamilyar na petsa. Ang araw bago ako manganak kay Leo. Noon, nagmakaawa ako kay Donna Victoria na ilabas ang maliit na ipon ko mula sa aming joint account para ibayad sa pribadong ospital, ngunit ang sabi niya ay na-freeze daw ang account dahil sa utang ni Marco. Dahil doon, napilitan akong manganak sa isang pampublikong ward na amoy dugo at ihi, kung saan muntik na kaming mamatay ng aking anak dahil sa kakulangan ng pasilidad. Ngunit iba ang sinasabi ng papel na hawak ko. Hindi na-freeze ang account. 2 araw bago ako manganak, nilimas ni Donna Victoria ang buong pera ko. Ang mga sumunod na resibo ay nagpapakita kung saan napunta ang salaping pinagpawisan ko ng dugo. Isang mamahaling designer bag mula sa Paris para sa matanda at ang paunang bayad para sa diamond ring na ibibigay ni Marco kay Sofia. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking ulo. Ang aking mga daliri ay nag-iwan ng lupi sa gilid ng papel dahil sa higpit ng aking pagkakahawak. Ninakaw nila ang perang pambili sana ng ligtas na silid para sa aking anak, upang ipambili ng alahas para sa babaeng ipinagpalit sa akin. Ang aking luha ay hindi na luhang nagmamakaawa. Ito ay luha ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. May isa pa, Miss Camila. Patuloy ni Attorney Valdez na tila binasag ang aking mapait na pag-iisip. Inilabas niya ang isang recorded audio mula sa isang maliit na aparato. Ito ay nakuha ng ating tauhan mula sa sasakyan ng mga Davenport kanina bago sila pumasok sa inyong party. Pinindot ng abogado ang aparato. Ang boses ni Donna Victoria ay umalingaw-ngaw sa tahimik kong opisina, puno ng desperasyon at kasamaan. Marco, we have to change our plan. Si Camila ang Harrington heiress. Hawak niya ang bilyones. Wala na tayong pakialam kay Sofia. Ang kailangan nating gawin ay kunin ang bata. Anak mo si Leo. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng mga Harrington. Kapag nakuha natin ang legal custody ng bata, mapipilitan si Camila na ibigay sa atin ang kontrol ng kumpanya para mabawi ang anak niya. Ma'am, paano natin gagawin yon? May kapangyarihan na siya ngayon. Siguradong papalibutan niya ng mga gwardya ang bata. Sagot ng nanginginig na boses ni Marco. Ako na ang bahala. May kilala akong judge na pwedeng bayaran para palabasing unfit mother si Camila dahil sa mental instability noong nakatira siya sa atin. Kailangan lang nating makuha ang bata kahit sa anong paraan, kahit nakawin pa natin siya mula sa bahay niya. Tumigil ang pag-ikot ng recording. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi at nakapapaso. Tumingin ako sa labas ng bintana sa madilim na kalangitan ng Maynila. Ang mga kuko ko ay bumaon sa aking palad hanggang sa maramdaman ko ang kirot, ngunit mas matindi ang kirot sa aking dibdib. Akala nila ay pera lamang ang paglalabanan namin. Ngayon, gusto nilang idamay ang aking dugo at laman. Gusto nilang gawing prenda ang aking sanggol
para iligtas ang kanilang mga sarili mula sa kahirapan. Kung gusto nilang maglaro ng apoy, susunugin ko ang buong pagkatao nila. Hindi ko hahayaang marumihan kahit isang hibla ng buhok ni Leo ng kanilang maiitim na kamay. Ang tanong na lamang ngayon ay, hanggang saan aabot ang kakapalan ng mukha nila bago ko tuluyang putulin ang kanilang pag-asa ng harapan? Shantahan! Ang malamig na hangin na nagmumula sa sirkulasyon ng Harrington Tower ay tila yumayakap sa aking balat. Ngunit sa loob ng aking dibdib ay may isang nag-aapoy na bulkang naghihintay na sumabog. Nakaupo ako sa dulo ng mahabang lamesang yari sa pinakinis na mahogany, tahimik na pinagmamasdan ang larawan ng aking anak na si Leo sa screen ng aking telepono. Dahan-dahan kong hinaplos ang kanyang nakangiting mukha gamit ang aking hinlalaki. Siya ang aking liwanag, ang nag-iisang dahilan kung bakit kinaya kong bumangon mula sa putik ng aking nakaraan. Ang isipin na pinaplano ng mga Davenport na agawin siya sa akin ay nagbibigay sa akin ng isang uri ng lakas na hindi kayang tibagin ng sinuman. Bago nila madikitan ng kanilang maruruming kamay ang aking anak, sisiguraduhin kong wala na silang kamay na maiuunat pa. Bumukas ang mabigat na pintuan ng boardroom at pumasok si Attorney Valdez. Kasunod ang 2 taong nagpinta ng pinakamalaking bangungot sa buhay ko. Si Donna Victoria ay nakasuot ng isang formal na terno. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga tuhod sa ilalim ng kanyang huwad na pagiging matapang. Si Marco naman ay may bit-bit na itim na briefcase. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na sumusulyap sa akin na tila sinusubukan pa ring intindihin kung paanong ang dating asawang pinagtabuyan niya ay ang Diyos ang nagmamay-ari ng gusaling kinatatayuan nila ngayon. Inilapag ni Attorney Valdez ang isang makapal na dokumento sa gitna ng lamesa. Ang bawat pahina nito ay naglalaman ng isang bitag na maingat kong binalangkas ng buong magdamag, ang Emerald Cove Project. Isa itong pekeng master plan para sa isang marangyang resort at casino sa isang islang pagmamay-ari ng mga Harrington. This is the lifeline you are begging for, Marco. Panimula ko, ang aking tinig ay malamig at walang anumang bakas ng emosyon. Isang joint venture. Ibubuhos ng Harrington Group ang 70% ng pondo. Ngunit bilang patunay ng inyong katapatan, kailangan ninyong ilagak ang natitirang 30%. Liquid assets, Marco. Kasama na riyan ang lahat ng natitirang subsidiary ng Davenport Group at ang inyong ancestral mansion bilang collateral. Nakita ko ang mabilis na paglunok ni Marco habang binabasa ang mga pahina ng kontrata. Ang kanyang noo ay namuo ng maliliit na butil ng pawis. Miss Harrington, this is everything we have left. Kung may mangyaring aberya sa proyektong ito, mawawalan kami ng tirahan. Wala na kaming matitira. Tila bumalik ang aking gunita sa isang maulan na gabi sa kusina ng kanilang mansyon. Naalala ko ang mga panahong nagmakaawa ako kay Marco na huwag isugal ang aming maliit na ipon sa isang walang kwentang investment ng kanyang mga kaibigan. Ngunit tinawag niya akong mangmang at walang alam sa negosyo. Ngayon, ang lalaking iyon ay nakaupo sa aking harapan, nanginginig sa takot na mawala ang kanyang luho. Bago pa man ako makasagot, mabilis na hinablot ni Donna Victoria ang kontrata mula sa mga kamay ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding kasakiman, bulag sa mga panganib dahil lamang sa pangalan ng aking pamilya. Marco, don't be stupid. Ito na ang pagkakataon natin. The Harringtons never fail. Kapag natapos ang proyektong ito, babalik tayo sa itaas ng lipunan, higit pa sa yaman ng pamilya ng babaeng iyon. Ni Sofia. Sumandal ako sa aking silya at kumuha ng isang baso ng tubig, banayad na dinadama ang lamig nito sa aking lalamunan. Your mother is right, Marco. Ngunit kung sa tingin mo ay masyadong mabigat ang hinihingi ko, maaari ninyong punitin ang kontratang yan ngayon din. Attorney Valdez, maaari mo bang tawagan ang pamilya ni Miss Sofia? Balita ko ay sabik silang mag-invest sa akin
para tuluyang lamunin ang mga kumpanyang pabagsak na. Ang pagbanggit ko sa pangalan ng babaeng ipinalit niya sa akin ay tila isang matulis na patalim na sumugat sa ego ni Donna Victoria. Ang kanyang kayabangan ay hindi makapapayag na masapawan ng iba. Kinuha niya ang mamahaling pluma mula sa kanyang bulsa at sa pilitang isinuksok ito sa palad ni Marco. Pirmahan mo na yan, Marco. Ako na ang nagsasabi sa iyo. Ito ang magliligtas sa atin. Mariing utos ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na desperasyon na mapanatili ang kanyang korona. Nilabanan ni Marco ang kanyang sariling pagdududa at dahan-dahang inilapit ang pluma sa ibabaw ng papel. Ang paglapat ng dulo ng pluma sa makapal na dokumento ay lumikha ng isang banayad na hagod na tila musika sa aking mga tainga. Bawat letra ng kanyang pangalan ay isang kadenang unti-unting pumupulupot sa kanilang mga leeg. Nang matapos siya, mabilis na pumirma si Donna Victoria bilang garantor. Iniaalay ang mismong bahay na naging saksi sa aking mga luha at paghihirap. Habang iniaabot ni Marco ang kontrata pabalik sa akin, ang kanyang mga mata ay napadako sa likod ng aking kaliwang kamay. Natigilan siya. Ang kanyang paningin ay nakapako sa isang maliit at bilog na peklat doon. Ang peklat na nakuha ko nang saluhin ko ang mainit na sabaw na muntik nang tumapon sa kanya noong nagwala siya sa hapagkainan 2 taon na ang nakararaan. Nakita ko ang biglaang paglaki ng kanyang mga pupil, ang pagkunot ng kanyang noo, na tila may isang nakapangingilabot na katotohanan na nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan. Ngunit huli na ang lahat. Kinuha ko ang dokumento at inilipat ito kay Attorney Valdez. Ang bitag ay sarado na. Ibinigay na nila sa akin ang susi ng kanilang buhay. At bukas na bukas din, sisiguraduhin kong magigising sila sa isang mundong wala silang pag-aari, kundi ang mga damit na suot nila. Ang halimuyak ng pinong lavender at mainit na gatas ay pumuno sa kabuuan ng malawak na silid ng aking anak. Pinalilibutan kami ng mga dingding na may kulay ng banayad na ulap habang ang sikat ng araw ay tumatagos mula sa malalaking bintanang salamin, nagbibigay ng ginintoang liwanag sa kanyang kuna na yari sa pinakamatibay na kahoy ng mahogany. Hinaplos ko ang malambot at puting kumot na nakabalot kay Leo. Tila bumalik ang aking isipan sa unang gabi ng kanyang buhay, isang gabing nabalot ng amoy ng kalawang, dugo, at malakas na buhos ng ulan, kung saan ang tanging yakap na naramdaman niya ay ang nanginginig kong mga braso sa labas ng ospital. Ngayon, ang aking anak ay natutulog ng mahimbing, malayo sa anumang panganib, malayo sa mga taong nagturing sa kanya bilang isang sumpa. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang kanyang inosenteng mukha, isang malamig na kaba ang gumapang sa aking dibdib. Nakita ko sa kanyang mga mata ang hugis ng mga mata ni Marco. Ang linya ng kanyang ilong ay tila kinopya mula sa lalaking nagtapon sa amin. Paano kung dumaloy sa kanyang mga ugat ang pagiging makasarili ng mga Davenport? Paano kung balang araw ang batang ito na pinoprotektahan ko ng aking buhay ay saktan din ng isang inosenteng babae katulad ng ginawa ng kanyang ama sa akin? Yumuko ako at hinalikan ang kanyang mainit na noo. Hindi ko yun hahayaang mangyari, anak. Bulong ko sa hangin. Ang aking tinig ay puno ng pagmamahal at matibay na panata. Palalakihin kita bilang isang tunay na Harrington. Tuturuan kitang magmahal ng tapat at tuturuan kitang lumaban sa mga taong manlilinlang sa iyo. Walang sino man, lalo na ang iyong ama at lola na nagbabalak na nakawin ka, ang makakadapo ng kanilang mga daliri sa iyo. Pumasok si Yaya Loring sa silid. Ang kanyang muka ay maaliwalas at puno ng kagalakan. Siya ang matandang katiwala na naging saksi sa lahat ng aking paghihirap mula pa noong bata ako. Ang tanging taong nakakaalam ng aking lihim bukod kay Attorney Valdez. Maingat niyang inayos ang mga laruan sa gilid ng kuna. Senyorita Camila,
Nag-uumpisa na po ang charity gala sa hardin. Ang mga bisita ay naghahanap na sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Ako na ang bahala rito kay Baby Leo. Walang makakalapit sa kanya. Panigurado ni Yaya Loring. Sabay haplos sa maliit na kamay ng bata. Tumango ako at pinilit na iwaksi ang bigat sa aking dibdib. Inayos ko ang aking mahabang pulang bestida, sinuot ang aking maskara ng yelo at kapangyarihan, at naglakad palabas upang harapin muli ang mga ahas ng lipunan. Sa ibaba, ang malawak na hardin ng Harrington Estate ay tila isang paraiso na napuno ng musika mula sa isang malaking orkestra. Naglipa na ang mga bilyonaryo at politiko na naguunahang makakuha ng aking atensyon. Sa isang madilim na sulok malayo sa kasiyahan, palihim na nakapasok si Donna Victoria gamit ang isang pekeng imbitasyon na binili niya mula sa itim na merkado. Ang kanyang layunin ay maghanap ng iba pang mayamang pamilya na maaari nilang kapitan habang hinihintay ang pondo mula sa aking pekeng kontrata. Ngunit dahil sa dami ng tao at sa matinding pagkauhaw sa mga makapangyarihang koneksyon, napadpad ang matanda sa pasilyo ng ikalawang palapag, ang pribadong pakpak ng mansyon na mahigpit na ipinagbabawal sa mga panauhin. Naglakad si Donna Victoria sa mahabang pasilyo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang sinusuri ang mga mamahaling painting sa pader. Nang mapadaan siya sa isang silid na bahagyang nakabukas ang pinto, napahinto siya. Ang kanyang paningin ay nahagip ang bulto ni Yaya Loring na nagpapatulog ng isang sanggol habang nakaharap sa bintana. Dahan-dahang umatras ang matanda, ngunit tumama ang liwanag ng buwan sa mukha ng bata nang ibaling ito ng Yaya. Napasinghap si Donna Victoria. Ang kanyang dibdib ay nagtaas-baba sa labis na pagkagulat. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Pamilyar ang mukhang iyon. Ang hugis ng mga mata, ang linya ng ilong, ang manipis na labi. Iyan ang eksaktong hitsura ni Marco noong sanggol pa lamang ito. Ang batang itinaboy nila sa labas ng ospital. Bakit narito sa loob ng palasyo ng mga Harrington? Ang kanyang utak ay nagsimulang maghabi ng mga sagot at ang bawat teorya ay nagdadala sa kanya sa isang nakapangingilabot na konklusyon. Kung ang bata ay nasa poder ng iniidolo nilang Miss Harrington, nasaan na ang hampas lupang asawa ng kanyang anak? At ano ang tunay na koneksyon ng babaeng yagit na kanilang itinapon sa pinakamakapangyarihang pamilya sa buong bansa? Payapa ang umaga sa tuktok ng Harrington Tower. Ang halimuyak ng bagong timplang kape mula sa mga piling buto ng kape sa matataas na bundok at ang banayad na init ng araw na tumatagos sa makapal na salamin ay tila yumayakap sa aking kaluluwa. Nakasandal ako sa malambot na sandalan ng aking silya. Ninanamnam ang kapayapaang matagal ipinagkait sa akin. Walang amoy ng pinagkalawangang lababo. Walang lagkit ng alikabok. Tanging ang dalisay na hangin ng tagumpay. Nabasag ang tahimik na sandali nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng aking opisina. Pumasok si Attorney Valdez, hawak ang isang tablet. At ang kanyang mga mata ay nagkikislapan sa isang malalim na uri ng kasiyahan. It is done, Miss Camila. Sumabog na ang balita sa buong bansa. Ang Emerald Cove Project ay opisyal nang idineklara bilang isang patay na kumpanya. Wala nang natira sa mga Davenport, ni isang kusing. Panimula ng matandang abogado habang inilalapag ang tablet sa ibabaw ng aking lamesa. Pinanood ko ang live feed na kuha ng aming mga tauhan sa labas ng mansyon ng mga Davenport. Ang malaking bahay na minsang naging kulungan ko sa loob ng 3 taon ay pinalilibutan na ngayon ng mga sasakyan ng pulisya at ng mga kinatawan ng bangko. Ang mga mamahaling kasangkapan na pinagbuhusan ko ng luha at pagod sa kalilinis ay sunod-sunod na inilalabas patungo sa mga naghihintay na truck. Ang matinis na boses ni Donna Victoria ay umaabot hanggang sa kalsada. Puno ng desperasyon at matinding kahihiyan. Nakita ko siyang
nakikipag-agawan ng isang malaking porselanang florera sa dalawang lalaking ahente ng bangko. Ang kanyang buhok na laging perpekto at nakapusod ay sabog-sabog na at ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha. Nawala ang kanyang matayog na postura. Hindi ninyo pwedeng kunin yan. Galing pa yan sa Europa. Mga hampas lupa, bitawan ninyo ang mga gamit ko. Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Sigaw ng matanda, habang ang mga pamilyang kasing yaman nila sa kanilang subdivision ay nakadungaw mula sa kanilang mga nagtataasang gate. Pinagbubulungan ang pagguho ng palasyo ng mga Davenport. Naalala ko ang mga araw na pinupunasan ko ang mismong florerang yon habang nanlalagkit ako sa pawis. Habang siya ay nakaupo sa kanyang paboritong silya at umiinom ng tsa, pinandidirian ang aking presensya at tinatawag akong palamunin. Ngayon, siya ang nagmumukhang basahan sa paningin ng buong mundo. Ang sarap sa pakiramdam ng hustisyang gumugulong ng walang awa. Si Marco naman ay na-corner ng mga galit na investor sa labas ng kanilang mataas na gate. Ang kanyang paboritong mamahaling suit ay gusot-gusot at ang kanyang mukha ay namumutla sa matinding takot habang kinukwelyuhan siya ng isang lalaking nawalan ng milyon-milyon dahil sa kanyang maling desisyon. Ang mga taong dati ay yumuyuko sa kanya ay siya na ngayong dumududura sa kanyang pangalan. Wala na ang pambato ng mga Davenport. Wala na ang lalaking nagtapon sa amin ng kanyang anak sa malamig na semento ng ospital. Napatigil ang aking panunood nang umilaw ang intercom sa aking lamesa at umalingaw-ngaw ang boses ng aking sekretarya. Ang kanyang tinig ay naglalaman ng pag-aalinlangan. Miss Harrington, nandito po sa lobby si Mr. Marco Davenport. Nakaluhod po siya sa malamig na marmol na sahig, umiiyak sa harap ng mga gwardiya at nagmamakaawang makausap kayo. Sinasabi niya pong kayo na lang ang tanging pag-asa niya para mabuhay. Dahan-dahan akong tumayo at inayos ang pagkakabagsak ng aking esmeraldang damit. Tumingin ako sa malawak na bintana, pinagmamasdan ang buong lungsod na nasa ilalim ng aking mga paa. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Pumunta ka rito, Marco. Umakyat ka sa aking kaharian. Panalangin ko sa hangin. Dahil ang kamay na inaasahan mong mag-aahon sa inyo mula sa kumununoy ay ang mismong kamay na maglilibing sa inyo ng buhay tumapaong bimbiiti. Ang malamig na hangin sa loob ng aking executive boardroom ay tila bagong yelo, isang perpektong entablado para sa huling yugto ng aking obra maestra. Nakatalikod ang aking malaking silya, nakaharap sa malawak na bintanang nagpapakita ng buong Kalakhang, Maynila. Mula sa labas ng makapal na pintuan, naramdaman ko ang pagpasok ng dalawang kaluluwang uhaw sa kaligtasan. Pumasok si Marco kasama ang kanyang ina na si Donna Victoria. Ang kanilang mga kasuotan ay gusot-gusot. Ang kanilang mga mata ay pugto mula sa walang tigil na pag-iyak at pagmamakaawa sa labas ng aking gusali. Madam Chairwoman, parang awa niyo na po. Umiiyak na pagsamo ni Donna Victoria. Ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na takot at pagkaawa sa sarili. Kinuha na po ng bangko ang lahat sa amin. Ang aming bahay, ang aming kumpanya. Niloko po kami ng mga taong nag-alok ng Emerald Cove Project. Tulungan niyo po kami. Kayo na lang ang pag-asa ng mga Davenport. Dahan-dahan, inikot ko ang aking silya upang harapin sila. Ang sikat ng araw ay tumama sa aking esmeraldang bestida at sa diamanteng kwintas na nakapulupot sa aking leeg. Wala akong suot na maskara, tanging ang mukha ng babaeng minsang naghugas ng kanilang mga paa at nagtiis ng kanilang mga pang-aalipusta. Ang reaksyon sa kanilang mga mukha ay isang tanawin na babaunin ko hanggang sa kabilang buhay. Ang pagmamakaawa sa mga mata ni Marco ay biglang napalitan ng matinding pagkalito at pagkatapos ay isang nakapangingilabot na sindak na tila inuubos ang dugo sa kanyang ugat. Si Donna Victoria ay tila nakakita ng isang multong bumangon mula sa hukay
upang singilin siya sa kanyang mga kasalanan. Ang kanyang bibig ay nagbukas at sumara ng ilang ulit. Ngunit walang lumalabas na salita mula rito, kundi hangin ng matinding pagkabigla. Bakit kayo nakaluhod sa harapan ng isang babaeng tinawag ninyong hampas lupa, Donna Victoria? Ang aking tinig ay malamig, matalas, at sumusugat sa bawat sulok ng tahimik na silid. Hindi ba't sinabi mo sa akin sa loob ng maruming ospital na yon na wala akong kwenta? Na ako ay isang linta na sumisiipsip sa yaman ng inyong pamilya? Si Camila, anong ginagawa mo rito? Nasaan ang tagapagmana ng Harrington? Utal-utal na tanong ng matanda. Pilit na kumakapit sa huling hibla ng kanyang pag-asa na baka isa lamang akong sekretarya o tauhan sa opisinang ito. Hindi matanggap ng kanyang mapagmataas na isipan na ang basurang itinapon niya nang walang pakundangan ay ang reynang niluluhuran niya ngayon. Humakbang paharap si Attorney Valdez at nagsalita ng may buong autoridad, dinudurog ang anumang ilusyon na natitira sa kanilang mga isip. Nakaharap niyo na po ang nag-iisang tagapagmana ng Harrington Group at ang may-ari ng 70% ng yaman na inyong hinahangad, si Miss Camila Harrington. Bumagsak ang mga balikat ni Marco. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nawalan ng lakas at siya ay napabagsak sa malamig na marmol na sahig. Tila piniga ang kanyang puso nang mapagtanto niya ang laki ng kanyang pagkakamali. Iniwan niya ang isang bilyonaryang asawa na handang mamatay para sa kanya upang habulin ang isang pekeng pangako ng yaman na naging mitya ng mismong pagkasira nila. Ang lalaking minsang tumingin sa akin nang may pandidiri dahil sa amoy ng kusina sa aking buhok. Ngayon ay hindi man lang maiangat ang kanyang paningin mula sa dulo ng aking sapatos dahil sa bigat ng kahihiyan. Camila, I'm so sorry. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Lumuluhang gumapang si Marco palapit sa akin. Inaabot ang laylayan ng aking damit na parang isang pulubi na humihingi ng limos. Asawa mo ako. May anak tayo. Please, wag mo kaming patayin ng ganito. Ibalik mo ang kumpanya. Magsimula tayo ulit. Ipapangako ko, magiging mabuti na akong asawa. Umatras ako upang hindi madikitan ng kanyang nanginginig at maruming kamay. Ang bawat hakbang ko pabalik ay isang pader na itinatayo ko sa pagitan ng aming nakaraan at ng aking kasalukuyan. Kinuha ko mula sa ibabaw ng aking lamesa ang isang pamilyar na puting papel na may mga kupas na mantsa ng aking luha mula sa gabing iyon sa ospital. Ito ang divorce papers na ipinilit nilang pirmahan ko habang yakap ko ang aking bagong silang na anak sa kalagitnaan ng bagyo. Tiningnan ko si Marco ng tuwid sa kanyang mga luhaang mata. Pinagmamasdan ng lalaking minsan kong pinangarap na makasama hanggang sa pagtanda, na ngayon ay wala ng halaga kundi isang alikabok sa aking paningin. Walang tayo, Marco. Namatay ang asawa mo nang ipagtabuyan mo siya sa ulan para lang sa kasakiman ninyo. Sa isang mabilis at marahas na galaw, inihagis ko ang nilukot na divorce papers ng diretso sa kanyang muka. Ang paglapat ng magaspang na papel sa kanyang pisngi ay tila isang malakas at nakakapasong sampal na nag-iwan ng marka ng walang hanggang kahihiyan sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang nahulog ang papel sa sahig, kasabay ng tuluyang pagkadurog ng kanyang huling pag-asa. Hayan ang hinihingi mong kalayaan. Malamig kong idinugtong habang pinagmamasdan ang unti-unting pagkawala ng kanyang kaluluwa mula sa kanyang mga mata. Pinirmahan ko na yan matagal na. Ngayon, malaya na kayong mamulubi sa lansangan. Mga gwardiya, ilabas ninyo ang mga basurang ito sa aking gusali. Ang matinis na sigaw at pagmamakaawa ni Donna Victoria habang kinakaladkad sila ng mga tauhan, kupalabas ng pinto ay tila isang musika ng katarungan na nagpapaginhawa sa aking sugatang puso. Ngunit habang tinititigan ko ang naiwang lukot na papel sa malamig na sahig, isang bagong kaba ang gumapang sa aking dibdib. Wala na silang pera, wala na silang dangal,
Ngunit paano kung ang desperasyon ng mga Davenport ay magtulak sa kanila na gawin ang pinakamasamang hakbang upang gumanti? Ang halimuyak ng mamahaling kandila na amoy banayad na sampagwita ay bumabalot sa aking malawak na silid, ngunit sa aking isipan, ang tanging amoy na nanunuot ay ang lansa ng kanal at ang anghit ng dikit-dikit na mga barong-barong sa gilid ng riles. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang malambot na seda ng aking nightgown na dumampi sa aking balat. Isang malaking kaibahan sa magaspang at butas-butas na duster na suot ko noon habang nakikipagsiksikan sa ilalim ng tumutulong bubong ng aming lumang paupahan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang madilim at masikip na eskinita sa tondo, ang realidad ay tila isang malupit na latigo para sa mga Davenport. Doon, sa loob ng isang maliit na silid na sapat lamang para sa isang tao, namamalagi ang mag-inang minsang naghari-harian sa aking buhay. Ang init ng gabi ay walang habas na kumakapit sa kanilang balat, habang ang ingay ng mga nag-aaway na kapitbahay at ang amoy ng nabubulok na basura sa labas ay nagsisilbing kanilang bagong musika. Dalian mo naman sa pagkusot, Victoria. Ang dami pa nating kailangang tapusin bago mag-umaga. Ang sigaw ng isang matabang babaeng may-ari ng laundry shop. Habang dinuduro ang matandang minsang, hindi man lang marunong humawak ng sariling baso ng tubig. Donna Victoria, ang dating reyna ng mga gala, ay nakaupo ngayon sa isang mababang bangkito. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pinalamutian ng mga ruby at esmeralda, ay punong-puno na ng mga sugat at paltos mula sa matapang na sabon at walang tigil na pagkusot. Ang kanyang likod ay tila baluktot na kawayan dahil sa matagal na pagkakayuko. Bawat patak ng kanyang pawis na humahalo sa maruming tubig ng labada ay tila isang sumbat ng tadhana. Ang bawat pagod na nararamdaman niya ay ang kabyos ng mga gabi na pinagtrabaho niya ako ng labis habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan. Marco? Anak, hindi ko na kaya. Paghikbi ni Donna Victoria habang pinupunasan niya ang kanyang noo gamit ang dulo ng kanyang basang kamay. Ang sakit na ng aking mga kasukasuan. Hindi tayo nababagay sa lugar na ito. Bakit kailangang mangyari sa atin ang ganito? Si Marco ay nakaupo sa isang sulok, nakatitig sa kawalan habang may hawak na bote ng murang alak. Ang kanyang mukha ay puno ng balbas, madungis, at ang kanyang mga mata ay tila mga tuyong balon ng pagsisisi. Ma'am, wala na tayong magagawa. Ninakaw natin ang kinabukasan ng sarili kong anak para sa iyong mga luho. Ngayon, kinakain tayo ng mismong dilim na ginawa natin para kay Camila. Nabalik ang aking diwa nang marinig ko ang banayad na katok ni Attorney Valdez sa aking pintuan. Pumasok siya. Ang kanyang mukha ay seryoso sa ilalim ng malamig na liwanag ng aking lampara. Inilapag niya ang isang lumang dokumento na tila galing sa ilalim ng lupa. Miss Camila, may nakita po kaming bago sa investigasyon tungkol sa namayapang Senyor Harrington, ang inyong ama. Panimula ng abogado, ang kanyang tinig ay may halong panginginig. Hindi po aksidente ang pagkakalugi ng inyong ama noon bago siya pumanaw. May mga dokumentong nagpapatunay na ang tatay ni Marco, si Senyor Roberto Davenport, ang palihim na nag-uwi ng mga pondo ng inyong pamilya. Pinagplanuhan nila ang pagbagsak ng mga Harrington bago pa man kayo magkakilala ni Marco. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Tila may isang malamig na kamay na sumasakal sa aking lalamunan. Ibig sabihin, ang lahat ng ito, ang pagpapakasal ni Marco sa akin, ang pagtanggap nila sa akin bilang manugang sa simula, ay hindi dahil sa pag-ibig o kahit awa man lang. Isa itong mahabang plano upang siguraduhin na hindi na muling makakabangon ang mga Harrington. Ginamit nila ako. Pinanood nila akong maghirap sa loob ng kanilang bahay habang alam nilang ang perang ginagastos nila ay galing sa pawis at dugo ng aking ama.
Ang bawat pang-aalipusta ni Donna Victoria sa akin ay isang paraan upang lalo akong ibaon sa limot habang sila ay nagpapakabusog sa aming ari-arian. Miss Camila, may isa pa pong problema. Dagdag ni Attorney Valdez, ang kanyang tinig ay tila babala ng isang darating na bagyo. Dahil sa matinding desperasyon, balita ko ay nakikipag-ugnayan si Donna Victoria sa isang sindikato. Balak nilang gamitin ang huling alas na mayroon sila. Ang inyong anak na si Leo, gusto nilang palabasin na kayo ay isang kriminal na nag-frame sa kanila upang makuha ang bata at ipatubos sa Harrington Group sa malaking halaga. Napatayo ako mula sa aking kinauupuan. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay naging matalas na patalim. Ang kanilang yaman ay nakuha ko na. Ang kanilang dangal ay nadurog ko na. Ngunit ang pagtangkang saktan o agawin ng aking anak ay ang guhit na hindi nila dapat tinawid. Attorney Valdez, ihanda ang lahat ng ating tauhan. Utos ko sa isang tinig na kasing lamig ng kamatayan. Huwag nating hintayin na sila ang kumilos. Tatapusin natin ang larong ito sa paraang hinding-hindi nila makakalimutan. Kung gusto nilang makita ang tunay na demonyo sa likod ng isang Harrington, ibibigay ko yon sa kanila. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana, nakita ko ang kidlat na gumuhit sa madilim na langit ng Maynila. Ang ulan ay muling magsisimulang pumatak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang mababasa. Ako na ang bagyong lalamon sa bawat pirasong natitira sa mga Davenport. Sana ay pinatay niyo na lang ako nang paulit-ulit. Huwag lang ang anak ko. Ang gatas na hawak ko ay mainit pa. Naglalabas ng banayad na usok na tila sumasabay sa dahan-dahang pag-ikot ng aking mundo. Binitawan ko ang bote at hinayaan itong mahulog sa makapal na alpombra, kung saan ang puting likido ay dahan-dahang kumalat. Tila isang mantsa ng aking pagkatalo. Ang kuna ni Leo ay walang laman. Ang asul na kumot na itinahi ko para sa kanya ay nakalawit sa gilid, malamig at malungkot sa ilalim ng liwanag ng buwan. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang martilyo na bumubugbog sa aking dibdib, masakit at nakakapanghina. Ang bawat sulok ng aking mansyon na dati ay simbolo ng aking tagumpay, ngayon ay tila isang malaking libingan. Sa dinami-dami ng yaman na nabawi ko, sa lahat ng kapangyarihang hawak ko, wala itong silbi kung ang kaisa-isang hininga na nagpapatuloy sa akin ay nasa kamay ng mga halimaw. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang pagtunog ng aking telepono. Ang boses ni Donna Victoria sa kabilang linya ay puno ng baliw na katuwaan, isang tunog na nagmumula sa isang taong wala na ring mawawala. "Huwag kang mag-alala, Camila," sabi ng matanda, habang naririnig ko ang mahinang iyak ni Leo sa background. Isang tunog na tila humihiwa sa aking kaluluwa. "Ligtas ang iyong munting hari. Ngunit kung gusto mo siyang makitang muli, pumunta ka rito sa lumang bodega sa tabi ng Riles. Mag-isa. Kung hindi, hinding-hindi mo na malalaman kung saan namin siya ililibing." Hindi ako nag-isip. Hindi ako tumawag ng pulis. Ang tanging nasa isip ko ay ang init ng katawan ng aking anak. Mabilis kong pinatakbo ang aking sasakyan patungo sa pinakamadilim na bahagi ng lungsod, kung saan ang amoy ng basura at bulok na pangarap ay nanunuot sa bawat hininga. Pagdating ko sa bodega, ang dilim ay tila isang dambuhala na handang lumamon. Doon, sa ilalim ng isang pundidong bumbilya, nakita ko sila. Si Donna Victoria ay nakatayo, hawak ang aking anak, nang may kasamang matalas na piraso ng basag na bote na nakatutok sa munting leeg ni Leo. Si Marco ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at matinding takot. Tila hindi niya alam ang plano ng kanyang ina hanggang sa huling sandali. "Bitawan mo siya, Victoria." Ang aking sigaw, ang aking tinig ay gumuho sa gitna ng aking takot.
Lumuhod ako sa maruming semento, binaliwala ang dumi sa aking mamahaling damit. Kunin niyo na ang lahat. Ang pera, ang kumpanya, ang pangalan ng Harrington. Ibibigay ko ang lahat sa inyo. Huwag niyo lang saktan ang anak ko. Ang pera? Tumawa ng malakas ang matanda. Isang tunog na tila pag-uumpugan ng mga kalawang na bakal. Hindi lang pera ang gusto ko, Camila. Gusto kong makita kang gumagapang sa putik. Gusto kong maramdaman mo ang pait na naramdaman namin nang itapon mo kami sa lansangan. Nakalimutan mo na ba? Kami ang nagpalaki sa asawa mo gamit ang perang ninakaw namin sa tatay mo. Karapatan namin ang yamang ito. Tumingin ako kay Marco. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha nang marinig ang pag-amin ng kanyang ina tungkol sa pagnanakaw sa aking ama. Ang kanyang buong buhay ay binuo sa isang kasinungalingan at ang katotohanan iyon ay tila huling pako sa kanyang kabaong. Mom, please, stop this. Ang mahinang pagsamo ni Marco, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng dumaang tren sa labas. Mali na tayo mula pa noong una. Huwag nating idamay ang bata. Anak ko rin siya. Tumahimik ka, Marco. Singhal ni Victoria. Ang batang ito ang tanging paraan para mabawi natin ang buhay na nararapat sa atin. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Ngunit hindi ito ang pulis. Ito ay ang pagpasok ng mga tauhan ng sindikato na kinuha ni Victoria. Mga lalaking may madidilim na mukha at may hawak na mga patalim. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Victoria. Ang mga lalaking ito ay hindi tapat sa kanya. Tumingin sila sa akin at pagkatapos ay sa bata nang may kasakiman. Sobra-sobra ang yaman ng mga Harrington, sabi ng pinuno ng mga lalaki habang dahan-dahang lumalapit sa bata. Bakit tayo makikipaghati sa isang matandang pulubi kung pwede nating kunin ang lahat mula sa reyna? Nakita ko ang takot sa mga mata ni Victoria nang mapagtanto niyang nawalan na siya ng kontrol. Ang bawat hakbang ng mga lalaki ay tila paglapit ng kamatayan para sa aming lahat. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin sa akin si Marco nang may isang ekspresyon na hindi ko pa nakita sa kanya. Isang ekspresyon ng tunay na pagsasakripisyo. Camila, patawarin mo ako, bulong niya sa hangin. Biglang tumayo si Marco at sumugod sa mga lalaki upang bigyan ako ng pagkakataon na makuha ang bata. Ang tunog ng pakikipagbuno at ang pagbagsak ng mga katawan sa sahig ay pumuno sa bodega. Sa gitna ng gulo, nabitawan ni Victoria si Leo. Mabilis akong gumapang at niyakap ang aking anak. Itinatago ang kanyang maliit na katawan sa ilalim ng aking dibdib. Ngunit nang akmang tatakbo na ako palabas, narinig ko ang isang malakas at nakakapanghilabot na tunog ng pagtama ng bakal sa laman. Lumingon ako at nakita ko si Marco na nakahandusay sa sahig, habang si Donna Victoria ay nakatitig sa kanyang anak nang may nanlalaking mga mata. Ang kanyang mga kamay ay nababalot ng dugo. Bakit hanggang sa huling sandali, kailangan pa ring may dumanak na dugo para sa kasalanang hindi ko naman sinimulan? Hindi sapat ang salitang patawad para punan ang mga luhang ninakaw niyo sa akin, pero sapat na ang makita kayong lulon sa sarili ninyong dumi. Ang silid ng ospital ay nababalot ng amoy ng antiseptic at ang banayad na ugong ng mga aparatong nagpapanatili sa buhay ni Marco. Nakaupo ako sa isang silya sa tabi ng kanyang kama, yakap si Leo na mahimbing na natutulog. Ang bawat paghinga ng aking anak ay tila isang himig ng tagumpay na nagpapaalala sa akin na nalampasan namin ang pinakamalakas na bagyo. Tumingin ako kay Marco. Ang kanyang ulo ay nababalot ng benda at ang kanyang mukha ay maputla, malayo sa mapagmataas na lalaking iniwan ako sa ulan. Ayon sa mga doktor, mabubuhay siya, ngunit ang bawat galaw niya ay magiging paalala ng sugat na nakuha niya mula sa sarili niyang ina. Dahan-dahang imulat ni Marco ang kanyang mga mata. Prompt.
A highly dramatic, cinematic, hyper-realistic photo set in a bright, modern hospital room. Subject 1. Left, a young Filipino woman sitting up in a hospital bed, wearing a blue-patterned hospital gown. Her dark hair is messy and sweaty. She is cradling a newborn baby, wrapped in a pink and white striped blanket. She is crying hysterically, face red with tears, mouth wide open in extreme emotional agony and heartbreak. Subject 2, right foreground, a wealthy, arrogant older Filipino woman, mother-in-law, standing aggressively over the bed. She has short, elegantly styled dark hair, wearing a rich pink tweed Chanel-style suit, pearl necklace, and carrying a black quilted leather handbag with a gold chain strap. She is thrusting a legal document directly at the crying mother with an angry, cruel, and shouting expression. The document. The paper she is holding has the word divorce clearly and boldly printed on it in large letters with a red, filed stamp across it. Subject 3, background right. A young Filipino man standing behind the older woman. He is wearing a sharp blue suit with a light blue shirt, no tie. He has an expression of intense shock, helplessness, and disbelief. Setting and lighting. Hospital bed with white sheets, glowing medical monitors with blue screens and green/red graphs in the background. IV stand. Bright, slightly harsh clinical lighting to emphasize the high drama and tension. Soap opera climax style, 8K resolution, photorealistic, ultra-detailed expressions. Hinayaan ko ang katahimikan na maging saksi sa aming huling paghaharap. Wala nang Davenport, Marco. Ang pangalang iyon ay lulubog na sa limot, kasabay ng pagbagsak ng inyong kumpanya at ang pagkakulong ng iyong ina. Isang mapait na luha ang gumulong mula sa kanyang mata. Salamat. Salamat sa pagliligtas sa kanya. Patawarin mo ako sa lahat ng gabing hindi ako nakinig sa iyo. Patawarin mo ako sa pagpili sa ginto kaysa sa puso mo. Ang patawad ay hindi isang bagay na ibinibigay dahil hinihiling, Marco. Sagot ko ng may katatagan. Ang aking tinig ay hindi nanginginig. Ibinibigay ko ito para sa sarili ko. Para tuluyan na akong makalaya sa tanikala ng nakaraan. Mula ngayon, ikaw ay isa na lamang estranghero na nagkataong naging bahagi ng aking madilim na gunita. Tumayo ako at naglakad palabas ng silid nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang ko sa makinis na sahig ng ospital ay tila pagtatapon ng bawat piraso ng pait na itinanim nila sa aking puso. Paglabas ko ng ospital, sinalubong ako ng balita tungkol kay Donna Victoria. Ang reyna ng mga Davenport ay opisyal nang idineklara ng korte bilang may sala sa pagkidnap at tangkang pagpatay. Ngunit ang mas masakit na parusa para sa kanya ay hindi ang rehas, kundi ang katotohanang siya ay naging isang baliw sa loob ng selda. Paulit-ulit na nilalabhan ang kanyang mga damit gamit ang sariling laway. Iniisip na siya pa rin ang mayamang senyora na kinatatakutan ng lahat. Ang kanyang karma ay ang mamuhay sa isang mundong gawa-gawa ng kanyang sariling kasamaan. Isang buwan ang lumipas. Ang Harrington Tower ay muling nagliwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ito simbolo ng yaman, kundi ng pag-asa. Inilunsad ko ang Amaryllis Foundation, isang sentro para sa mga inang biktima ng pang-aabuso at kahirapan. Ang bawat perang kinita ko mula sa pagkawasak ng mga Davenport ay ibinuhos ko rito upang siguraduhin na wala ng ibang babaeng tatayo sa labas ng ospital nang walang kahit isang sentimo sa bulsa. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking opisina, pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila, isang sining na tila ipininta para sa aking pagsisimula. Ang aking mga kamay na dati ay puno ng kalyo, ngayon ay pino at malinis. Hawak ang isang baso ng sariwang juice. Naramdaman ko ang paglapit ni Baby Leo na ngayon ay nagsisimula ng gumapang sa malambot na alpombra. Binuhat ko siya at hinalikan ng kanyang pisngi na amoy pulbos at pagmamahal. Tingnan mo ang mundo, Leo.
Bulong ko sa kanya, hindi na tayo kailangang magtago sa ulan. Dahil ang ulan ay tinutuyo na ng sarili nating liwanag. Pumasok si Attorney Valdez, dala ang huling report ng tagumpay ng Harrington Group. Miss Camila, handa na po ang lahat para sa ating expansion sa Singapore. Ikaw na ang pinakamatagumpay na negosyante sa buong bansa ngayon. Wala nang makakapigil sa'yo. Ngumiti ako. Isang nangiting hindi napilit. Isang ngiting mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang pag-ibig na inaakala kong bubuo sa akin ay ang siyang muntik nang sumira sa akin. Ngunit ang pagmamahal ko sa sarili at sa aking anak ang naging pundasyon ng aking muling pagsilang. Ang aking tagumpay ay hindi nasusukat sa bilyon-bilyong piso sa aking bangko, kundi sa katahimikan ng aking gabi at sa ngiti ng aking anak. Ang Camila na nagtiis ay patay na. Ang nakatayo rito ay ang Camila na naghari. Ang bawat hininga ng hangin dito, sa balkonahe ng aming bagong tahanan sa Tagaytay, ay amoy sariwang pino at halimuyak ng mga namumukadkad na rosas. Malayo ito sa malansang amoy ng basura at usok ng lungsod na minsang bumalot sa aking pagkatao. Habang pinagmamasdan ko ang dahan-dahang paghawi ng hamog sa Bulkang Taal, nararamdaman ko ang banayad na init ng sikat ng araw sa aking balat. Ang aking mga kamay na dati ay puno ng sugat, ngayon ay makinis at hawak ang isang baso ng mainit na chamomile tea. Malaya na ako. Lumipas na ang 5 taon mula ng gabing tila gumuho ang langit sa labas ng ospital. Ang bawat luhang pumatak noon ay tila naging mga perlas na nagpatibay sa aking korona. Ang Harrington Group ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ay naging isang simbolo ng pag-asa para sa libong mga kababaihan na minsang inakala na ang kanilang mundo ay natatapos na sa isang masakit na hiwalayan. Sa tuwing nakikita ko ang mga ngiti ng mga inang natutulungan ng aming foundation, nararamdaman ko ang tunay na kahulugan ng aking tagumpay. Mama, tingnan mo ang ginawa ko. Ang boses ni Leo ay puno ng katuwaan. Tumakbo siya patungo sa akin. Bit-bit ang isang painting na puno ng makukulay na bulaklak at isang malaking araw. Ang aking anak ay lumalaking matalino, magalang, at higit sa lahat, may pusong marunong rumespeto sa kapwa. Sa kanyang mga mata, wala akong nakikitang bakas ng kadiliman ng mga Davenport. Siya ay isang Harrington, isang batang pinalaki sa gitna ng katotohanan at pagmamahal. Nabalitaan ko mula kay Attorney Valdez na pumanaw na si Donna Victoria sa loob ng pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip. Hanggang sa huling sandali, tinatawag niya raw ang mga katulong at nag-uutos ng mga bagay na wala naman doon. Ang kanyang hiya ay naging kanyang sariling bilangguan. Si Marco naman ay nananatiling mag-isa sa isang maliit na bayan sa probinsya. Nagtatrabaho bilang isang simpleng kartero. Hindi ko na siya kinamumuhian. Ang galit ay isang mabigat na bagahe na matagal ko nang ibinaba sa tabi ng rails ng tren. Ang patawad na ibinigay ko sa kanya ay hindi para sa kanyang kaligtasan, kundi para sa aking kapayapaan. Isang matangkad na lalaki ang lumapit sa amin, si Alexander, ang aking pinagkakatiwalaang business partner. Tumigil siya sa isang distansyang nagpapakita ng matinding respeto, hindi lumalampas sa hangganan ng aking pagiging malaya. Miss Harrington, ang lahat ay handa na para sa pagbubukas ng ating pinakamalaking hospital para sa mga bata. Hinihintay na lamang nila ang iyong presensya. Ngumiti ako sa kanya. Isang ngiti ng isang reynang alam ang kanyang halaga. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para iligtas ako dahil matagal ko nang iniligtas ang aking sarili. Ngunit masarap sa pakiramdam na mapaligiran ng mga taong kinikilala ang aking talino at lakas. Binuhat ko si Leo at sabay kaming tumingin sa malawak na tanawin. Ang paglalakbay mula sa putik patungo sa ginto ay hindi naging madali. Ngunit bawat sakit ay may katumbas na aral. Ang aking muling pagsilang
ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento. Ako si Camilla Harrington. Minsang itinapon, minsang nilapastangan, ngunit ngayon ay nagniningning ng mas maliwanag pa sa anumang diamante sa mundo. Ang ulan ay tapos na at ang bahaghari na sumunod ay hinding-hindi na maglalaho. Sa paglubog at pagsikat ng araw, ang tanging maririnig ay ang awit ng aking tagumpay at ang halakhak ng aking anak. Dahil sa huli, ang pinakamalakas na kapangyarihan ay hindi ang pera, kundi ang kakayahan ng isang babaeng tumayo, lumaban at mabuhay muli mula sa sarili niyang mga abo.